biyaya ng salita ng Diyos. Amen. Pastor Charles, the mic is yours po. Praise God po. Good evening. Naririnig naman po ako, no? So, purihin po ang Amen Panginoon. po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa tagpo pong ito. Kami ay malaya na makarinig ng iyong salita. Kami ay lumago sa katotohanan, Panginoon, kay Kristo. Kaya marami pong salamat sa buhay po ng bawat isa na patuloy na nais na maunawaan ka ng lubos at lumago kami pare-parehas sa kalagayan po ng aming pong mga kaalaman at ang aming pong isipan ay ma-focus kay Kristo lamang. Kaya salamat Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa gabi pong ito, Diyos. Salamat po at kayo ang sentro ng aming pong pag-uusapan at kayo ang sentro ng aming pong gawain ngayong gabi. Salamat po marami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So muli, purihin po ang Panginoon at Pastor, salamat medyo po. mahina lang po. Medyo mahina lang po yung dating ng boses. Amen po. Hello po. Nagbago po ba o hindi? Hello? Mahina pa rin po. Mahina. Medyo parang kulong po yung boses, Pastor. Sige po. Okay. Yan. May changes po ba? Loud and clear naman po sa akin, Pastor. Okay na po, okay na po. Ano lang, minsan parang pakulog. Pastor. Thank you. Nasa kwento ako, nagtatago eh. Nasa loob po ng kwarto. Okay po, sige, tayo po ay magpatuloy sa gabi pong ito. So, nagsimula po tayo sa ating pong series about spiritual maturity or spiritual growth. Again, na kapag pinag-usapan natin ang spiritual growth, hindi po patungkol sa ating pong spiritual na kalaguan. Pag sinabing spiritual growth, it's all about our understanding, our mind, understanding natin about Christ. So, yung ating po kasing spirit, it's already perfect, ito ay established na. So, nandoon po lahat ng ibinigay ng Panginoon sa atin. So, saan tayo kailangan lumago? Doon po sa kaalaman natin kay Kristo. Dahil ang sabi ng salita nga ng Panginoon na kalooban ng Diyos na lahat ay maligtas at dumating doon sa kaunawaan, sa katotohanan. So, hindi lang maligtas, ang next step ay dumating tayo doon sa kaunawaan, sa katotohanan. So, first thing, pinag-usapan natin about yung natural man. Pag sinabing natural man, ito po ay walang paglago spiritual. Hindi pwedeng lumago ang natural man dahil siya po ay disconnected doon sa source dahil wala po itong relasyon sa Diyos. Kapag may binanggit po sa Biblia about natural man, pumapatungkol po ito sa mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. And it is impossible na mag-grow sila spiritual kasi nga patay po ang kanilang spirit. They are disconnected. And ano ang kailangan nilang mangyari, Meron pong kapangyarihan na pwedeng magkaroon po sila ng pagkakataon na mabuksan, magkaroon ng kalaguan, ay may panganak sila. Paano sila may papanganak? Kailangan may pahayag po ang gospel, because the gospel, ito po yung merong kapangyarihan to save ang tao. So, kapag sila ay nagkaroon ng pananampalataya because of the gospel, doon po pinanganak muli, pasok po yung babes in Christ. Napag-usapan din po natin ang babes in Christ. Babes in Christ, sila po ay automatic saved but they are unskilled. Hindi pa nila maintindihan yung mga meat, mga matitigas na pagkain. So, anong kailangan nila? Proper na milk. Okay? And then, habang tumatagal, dapat lumalago. But may mga mananampalataya na tumatagal lang ang kanilang taon sa kanilang pananampalataya. But still, double-minded sila. At ang double-minded man, ito yung tinatawag na carnal man.
no? Spiritual sila, yes, pero hindi sila ano, hindi sila sometimes sila ay flesh led, no? Ibig sabihin, naghahati yung isip nila. Wala pa silang fully understanding about truth about Christ, no? Bakit? Kasi ito yung mga tao na nadala ka agad doon sa yung pagka nakakilala sa Panginoon. Yes, may devotion naman sila, may prayer time naman sila, meron sila all mga religious activities, mga spiritual activities, meron sila. But yung understanding ay yun ang naging kulang. Kaya may mga bagay na hindi nila alam regarding sa kanilang identity, regarding sa kanilang reality kay Christ, hindi nila alam yung nature and character ng God, ng totoong nature and character ng God. So pumapasok sila at minsan, no, dahil sila po ay dahil nga sila ay mixture, no, yun po yung sinasabi sa Bible na nagkakaroon po ng mga wrong na mga maling outcome, nagkaroon ng mga pag-aaway-away, yung hindi pagkakaintindihan at humantong sa paghiwa-hiwalay. So bakit? Hindi issue doon yung naging character nila, yung naging behavior nila. But the root, no, kung bakit nagkaroon ng ganon, because of yung kanila pong mind ay hindi renewed. Bakit? Kasi nga they are driven ng spirit and flesh. So double-minded po sila. Kaya yung sinasabi na double-minded man ay they cannot receive ng God. No? Hindi ito yung bagay na nanalangin ka, tapos Lord, ito yung gusto ko, ay hindi na pala Lord, iba na lang. So hindi yun ang pinatutungkulan ng double-minded mind. No? Yung double-minded mind, ito yung mga taong na ipinanganak na, may relasyon na sa Panginoon, but yung kanila pong mind ay hindi po fully driven ng spirit. Ito yung mga taong, ayun nga, nagkakaroon ng wrong character, ng wrong attitude, kasi ang alam lang nila ay nasa church sila, nasa ministry sila, nagpe-pray sila, nagde-devotion sila. Pero yun nga, no, hindi nila naintindihan yung reality nila kay Christ. So doon po marami, no, na naiiwan ng mga mananampalataya. And sometimes because hindi natin masisib dahil nagkakaroon po na i-introduce si Jesus sa mga maling kaparaanan. No, yung na-introduce ang God sa mga maling karakter. So that's why yun yung kanila pong natatanggap. At yun na lang yung naging bit nila, yun na lang yung paniniwala nila. So, hindi nila makita po, they are kept still doon sa struggling. Pero hindi yun ang goal natin. Kailangan dumating tayo doon sa goal natin, become a spiritual man. Ang spiritual man, ito na yung naiintindihan niya na si Christ, alam niya na yung kanyang identity, alam niya na yung kanyang reality kay Christ, alam niya na yung kaya niyang gawin kay Christ. No? Pagka sinabing si Christ, alam niya yung tamang nature and character ng God. So, hindi na po siya confused. So, ito yung meron ng stability. No, hindi na siya madaling madala ng mga katuruan, no? Ibig sabihin, ang ginagawa na lang po ng spiritual man, ito po ay lumalago kay Kristo. So hindi po sa mga bagay na about na ministry po ng ng mga organization, no? Hindi po tungkol sa mga activity, but ang kalaguan niya ay in Christ. So that is the spiritual man. But hindi ho nag-i-end po doon. No, pag tayo ay naging spiritual man, so this is ito po ay continuation. Gaya ng pinag-usapan natin po nung nakaraan. Hindi po siya natatapos. Tuloy-tuloy siya. Ibig sabihin, the more na nakikilala niya si Christ, the more na lumalago po siya. At yung kanyang kaunawaan kay Kristo ngayon ay meron pang mas higit pa siyang kailangan pang mas maunawaan. So hindi ang spiritual man po ay hindi po nagsasabi na alam ko na ang lahat, no? Parang gano'n. And again, kailan darating kailan tayo magiging spiritual man kapag naipapahayag na po ng tama, no? Nare-reintroduce ng tama si Jesus, nare-reintroduce si Jesus yung kanyang true nature and character. Dahil kailangan po ay maintindihan natin, no, kung sino, at yun po ang naging revelation kay Paul at yun ang naging ministry po ni Paul. Kaya napaka-importante po, no, kapag binanggit po ito yung lead sa akin ng Holy Spirit,
mag-ingat po tayo sa ganong pananalita. Dahil baka yung spirit, hindi natin kilala. No? Kasi para makilala natin yung Holy Spirit, we must understand Christ. No, si Kristo ang kailangan natin maintindihan. Kasi sabi po ni Kristo, iiwan sa atin ang banal na Espiritu na siyang magiging kasama po natin at wala siyang ibang sasabihin kundi yung mga bagay na patungkol sa akin na si Kristo po ang sinasabi. Kaya kapag sinabing spirit-led, make sure na si Christ po ang nagiging center ng revelation. Si Christ po nagiging sentro ng kanyang binabanggit. Kaya yun yung kailangan po natin maunawaan na po at nagiging tama na yung ating pong understanding, interpretation about the scripture at nauunawaan na po natin siya ng unti-unti at nagiging lumalago tayo sa kaalaman. So ngayon, paano kailangan natin gawin, no? Pag tayo po ay lumalago spiritual man sa ating pong spirit, sa ating pong understanding. So ngayong gabi po, ang pag-uusapan po natin is about, title po natin ay Feeding on Christ Alone. No? Kay Kristo. Bakit kay Kristo lang? No? Tayo po ay ipinanganak kay Kristo rin po tayo lalago. Outside Christ, labas kay Kristo, wala pong paglago spiritual. Yes, lumalago, pwedeng lumago yung bagay na ginagawa mo, pwedeng lumago yung nasa sakupan mo, pero when it comes about sa spiritual maturity, wala pong paglago outside Christ. Kaya kailangan po natin maunawaan, no, ang ating pong spiritual food is Christ alone. Hebrews chapter 12 verse 2. Ganito po ang binabanggit, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog po, ang sabi pong ganon ay ituon natin ang ating mga mata o paningin kay Jesus na siya ang pasimula. Siya ang nagpasimula. Tayo po ay pinanganak kay Kristo at nagpapaging ganap. No? Ibig sabihin po, ang kalaguan ay na kay Kristo ng ating pananampalataya. Siya ay nagbata na ang cross alang-alang sa kagalakang itinilaga sa kanya at hinamak niya ang kahihiyan. Pagkatapos ay umupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. So, yun po, no? Kailan daw po natin kailangan ibigay ang ating paningin? So, kay Kristo. So, ito pong talatang ito, madalas nagagamit natin kapag yung binabanggit natin na huwag mong tignan yung mga tao sa church, tumingin ka lang kay Jesus. No? Madalas ganun, no? Parang ganun natin siya nababanggit, yung mga talata. No? Na kapag may pangit sa church, huwag kang tumingin sa pangit sa kung ano mayroong pangit sa church. Ituon mo lang yung kay Christ ka lang tumingin. Fix your eyes on Christ. So parang tama, no, yung ganong bagay. Pero ang pinututungkulan po kasi ng mga talata pong ito, it's about yung ating pong kailangan natin pong ituon because he is the sa kanya po tayo siya po yung author ng ating pong pananampalataya at nagpapaging ganap. So ito po ay bahagi ng pagpapakita na kay Kristo lang ang kalaguan ng ating pong spiritual, no? Ating pong ating pong kaalaman, no? Si kay Kristo lang po masusumpong. Kaya outside Christ, hindi po lalago ang isang tao. Pwedeng marami siyang gawin sa church, sa ministry nga, pero pagka napagod po yan, ayaw niya na. Kasi bakit? Hindi niya naunawaan yung Christ na meron siya. Another verse, no? Hebrews chapter 1, verse 17 to 19. Idinadalangin kong malaman ninyo kung ano ang nakahihigit na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan patungkol sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng lawak ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Idinadalangin kong malaman ninyo kung ano ang nakahihigit na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan patungkol sa atin
Meron pong patungkol sa atin na sumasampalataya. Kailangan natin maintindihan yung mga bagay na patungkol po sa atin na higit na kadakilaan ng kapangyarihan ng Panginoon na nasa atin. Ayon sa paggawa ng lawak ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Sa English po, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation and knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened. So, marami pong mga mananampalataya, madalas ang kanilang katanungan sa buhay, nandoon naman po yung pagnanais nilang lumago. Pero ang tanong nila, bakit parang hindi ako lumalago? Marahil, may tanong na rin po natin sa ating mga personal, no? Nandoon yung desire to grow. Pero bakit pakiramdam nila, bakit parang hindi ako lumalago? Bakit parang paulit-ulit lang yung mga struggle ko? Meron bang kulang sa ginagawa ko? Madalas ang sagot, siguro kulang ako sa disiplina, kailangan ko pang dagdagan yung mga bagay na ginagawa, o mas marami dapat na time sa pananalangin, mas maraming dapat time sa pagbabasa ng Bible. So, kailangan ko na siguro mag-fasting, mas kailangan ko siguro maging faithful sa church. So, yung mga pwedeng kasagutan, no, sa isip natin. Kapag ang tao po ay nakakaramdam ng hindi paglago. Kaya pag hindi nila nakikita yung pagbabago, ang inaasahan nila sa iniisip nila, siguro kulang pa yung ginagawa ko. Siguro kailangan ko pang dagdagan. Siguro may hindi pa ako nagagawa ng tama. Pero paano kung kailangan natin ay hindi lang yung mas maraming ginagawa? Ang kailangan pala natin, yung mas malinaw at mas tamang pagkaunawa. Paano kung ang issue ay hindi kung ano hindi yun ating mga activity na ginagawa sa ministry sa church? Ang issue pala ay kung ano ang alam natin at kung paano natin maunawaan ang Panginoong Kristo. Because spiritual growth is not simply about doing more. Again, ulitin po natin, spiritual growth is not simply about doing more, but it is about knowing Christ more and accurately. Knowing Christ more accurately. Karoon tayong understanding dun sa finished work ng Panginoon. Hanggang ngayon po, maraming mananampalataya, they did not fully understand the finished work of Christ. Tapos na po ang ginawa ng Panginoong Kristo sa cross. Meron pong nangyari after ng cross. But still, ang kanilang buhay ay hindi nila naintindihan yung ginawang natapos doon sa cross. Doon po tayo ay nagkaroon ng kapatawaran. No? Ang sabi pong ganon, kasama tayong namatay, inilibing at muling nabuhay. The gospel is the death, burial, and resurrection of Christ. Nakasama po tayo. Tayo din po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay kasama ni Kristo. Ang sabi po sa mga talata. Nang ibig sabihin po, yung nangyari kay Kristo ay kasama ho ang tao. So hindi maunawaan, dito po nagkakaroon po ng maraming kakulangan sa kaalaman. Kaya pagdating po doon pag pinag-usapan po about spiritual, pag pinag-usapan about God, pag pinag-usapan about kanilang pananampalataya, no, bumabagsak ka agad, ina-assess nila yung ginagawa nila, hindi yung understanding nila about Christ. Na doon po sa cross ay mayroon nang natapos, but still, hindi niyayakap po ng mga mananampalataya. They are keeping doing, adding, and add. Kaya nangyayari po, dumarating po yung struggle. Kaya napaka-importante na maunawaan ng mga mananampalataya po yun. Yung ating pong identity kay Kristo, yung ating pong possession and ability. So it's about knowing Christ more accurately. Yun po ang spiritual growth.
Hindi lahat ng pag-unlad ay dahil kulang yung ginagawa mo. Minsan, kulang ang understanding natin sa katotohanan kung anong meron tayo kay Kristo. At kapag tayo po ay lumalalim sa ating kaalaman, nagbabago yung ating pong mindset, perspective, and even our response at way of living. Kaya ang Bible po ay merong binabanggit sa Hebrew 12 verse 2, no? Look unto Jesus. Sabi pong gano'n. Hindi sinabing improve yourself. Hindi sinabing fix everything in your life. Hindi rin po sinabing you need to balance all areas. Kasi doon kagad tayo, no? Pagka naipanganak ang isang tao, muli, no? Kanyang nagkaroon ng relasyon sa Diyos, saan po dinadala ka agad ng mga leader po nila, no? Halimbawa, kung sino yung kanilang leader. So kagad doon sa fixing ng behavior. Minomodify yung modification ng behavior. O since ikaw ay Christian na ngayon, hindi mo na dapat ginagawa ito. Since ikaw ay Christian na ngayon, may relasyon ka na sa Panginoon, hindi ka na dapat nagsasalita ng ganito. So okay naman po 'yon. Pero yun po nagiging starting point. Kaya dapat pong starting point, after pong may panganak, ay maintindihan yung Kristong tinanggap. Kasi tayo ay pinanganak kay Kristo. Sa loob din po ni Christ, doon din po tayo lalago. Not outside Christ. Ibig sabihin po, ang solusyon ng growth ay hindi self-focus, but Christ-focus. Kaya bago natin pag-usapan kung paano lumago, kailangan may correct muna yung focus natin. Saan ba nakafocus? Saan ba nakafocus ang mga mananampalataya? Nandun ang desire ng kanilang paglago, nandun ang desire nila, but ang focus nila nakatuon sa sarili nila. Nakatuon sa mga dapat na ginagawa ko, dapat hindi ko ginagawa. Again, sabi ko nga okay yan. Pero ang focus dapat natin si Christ. Because what you look at determines how you grow. Kung kanino ka nakatingin, kung sino yung tinitignan mo, yun yung nagdedetermine na ng iyong paglago. And this brings us a powerful truth that spiritual growth begins when Christ becomes your focus. Now, wag mo minsan kasi yung sipag natin hindi natin nandiyan na parang okay po yung sinasabi natin hindi natin pinagbabawalan, pero wag nating iwan yung Christ sa lahat ng ginagawa po natin. Bakit mo ginagawa yan? Si Christ ba ang focus natin? Naiintindihan mo ba yung Kristong meron ka? No? Dapat maintindihan po natin. Ang paglago po ay nagsisimula kapag si Kristo ng focus. And continuous, ito po ay nagko-continuous as He remains na siya ang nananatili na source natin as spiritual food. Kaya unang bagay, Christ is the only true spiritual food. No, si Kristo lang ang natatangi at totoong spiritual food po natin. So spiritual growth does not come from a balanced diet. Alam niyo balanced diet, no? Sa atin sa physical kailangan natin ng balanced diet eh. No, kailangan natin kumain ng protein, may protina, bawas tayo sa cholesterol. No, kailangan din natin ng sweets minsan. So may mga balance. But the spiritual growth does not come from a balanced diet. It comes from Christ alone. O, sa natural na buhay, ganoon, no? Malinaw. Sa natural na buhay, ay malinaw na ang katawan ay nangangailangan po ng balanced diet. Proteins, carbohydrates, kailangan ng vitamins para lumago yung ating pong katawan ng maayos. Kapag kulang ang intake, no, merong epekto sa development ng ating katawan.
Gayun pa man, no, kapag tayo po ay pag-uusapan naman ng spiritual na dimension ng buhay po natin, ang scripture ay isa lang po ang binibigay po niya. Hindi po siya nagbibigay ng maraming kaparaanan, maraming pagkain to growth. No? The growth of a believer, hindi po ito makikita doon sa multiple spiritual inputs o yung tinatawag nating mixture of source. But as something that is rooted, no? Isa lang, one central reality, the knowledge of Christ. Kapag ikaw ay lumalago sa kaalaman kay Kristo, nagsisimula po ang paglago spiritual. Wala na hong ibang paraan para lumago, kundi si Kristo lamang. Po, yung knowledge natin, maunawaan natin si Kristo, maunawaan natin kung ano yung meron kay Kristo. O, hindi po masama ang prayer, hindi masama ang pagbabasa ng Biblia, no? Kahit na tayo po ay, kahit sabihin pa natin na kaya mo manalangin ng 1 oras, 2 oras, pero kung pag-uusapan naman natin about knowledge about Christ, ay limited yung understanding natin. So hindi sukatan po yung haba ng panalangin at hindi natin sinasabing masama na po yung mahaba tayong manalangin. Okay po yan. Pero kapag ang pag-uusapan natin ay sukat ng paglago, ay wala po sa pananalangin, kundi sa kaalaman kay Kristo. So understanding about Christ. So, ito lang po ang tanging kaparaanan. Ito po. Kaya kailangan nating maunawaan, no? Hindi natin dinideny yung iba't ibang expression po ng teaching in the body of Christ. But to clarify, no, that all spiritual nourishment must be Christ-centered. Kapag ang mensahe po ay Christ-centered and Christ-revealing, if Christ is not substance, if Christ is not the substance, it cannot produce true spiritual growth. Kapag ang mensahe po ay hindi Christ-centered, hindi Christ-revealing, nagpo-produce lang po ang isang church ng mga spiritual babes, mga babes in Christ, or carnal man. So wala hong patungo dun sa spiritual man. Bakit? Kasi ang naririnig, patotoo ng nangangaral, ng kanyang experience. Ang naririnig yung nangyari at ginawa ng ministry. Ang focus is yung system ng ministry. Ang focus is yung activity ng ministry. Ang focus ay yung dalhin ng tao sa paggawa sa ministry. It's not Christ-centered. More on doing. Kaya kailangan po si Kristo ang sentro. Ephesians chapter 1 verse 17. Dumadalangin ako sa Diyos. Sabi pong ganoon, na ating Panginoong Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian na ipagkaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalaman sa Kanya. Sabi ganoon, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Bakit binabanggit lagi yung knowledge of Christ, knowledge of Him? Kailangan ma-reveal. No? Kaya bakit laging tinuturo ni Paul? No? Kaya kung babasahin po natin ang letter ni Paul, pagka may time po kayo, tignan nyo po laging pumapatungkol about knowledge, knowledge of Christ, knowledge of truth, knowledge of Him. Kasi yun po yung prayer ni Paul. Tignan po natin yung context ng kanyang prayer. Paul is writing to believers who are already in Christ. Kung para mabasa po natin yan, no, doon sa Ephesians po ito, sa verse 1, ay nandoon yung lagi yung greetings niya. No, ang kausap niya ay mga body of Christ, mga believer. He is not praying for them to receive more material provision. No, ang prayer ni Paul, hindi yung material provision eh. Ang prayer niya ay magkaroon ng revelation in the knowledge of Christ, of Him. Sinong Him? Si Christ.
Hindi rin po binigyan ng instruction ni Paul sila para mag-increase sa mga religious activity. But Paul's prayer was clear. Nagkaroon po sila ng wisdom and revelation in the knowledge of Him. So pag sinabi magkaroon, pagkaloob, hindi ito yung bagay na wala pa sa kanila. Nasa kanila na yon, nasa atin na yon. Pero yung kaalaman ay hindi dumarating. Bakit? Kasi nga hindi naunawaan ng lubos kay Kristo, pero katotohanan nasa atin. Inilagay na sa atin yung mga bagay na kailangan natin para sa buhay. Ang foundation natin si Christ. Instead, this prayer, ang prayer niya po, spirit of wisdom. Ano yung spirit of wisdom? Yung capacity to understand. Maunawaan ng mga believer yung bagay na na-receive nila kay Christ. Magkaroon sila ng revelation. Ang revelation, yung unveiling of truth. Makita nila si Kristo, makita nila si Christ sa Scripture, makita nila si Christ sa kanilang buhay. And knowledge of Him, ito po ay personal, that accurate knowing of Christ. Makita nila yung Kristo, the true nature and character of Christ. So that's Paul's prayer. No? Yun po yung panalangin po ni Paul. Sa palagay niyo po ba, kailangan din natin ng kailangan po ba natin sa time po natin ngayon yan? Of course, yes. Dahil marami po ang na-twist ang kanilang pananampalataya o hindi na patungo kay Christ. Although ito ay ginagawa natin, sinasabi natin ginagawa para kay Kristo, ako ay kay Kristo, pero yung lalim ng unawa natin about Christ, doon po nagkakaproblema. Na hanggang ngayon, yung Kristong kilala natin, ayun nga, na namamalo, nagpaparusa, hindi natin kilala yung tunay na Kristo. Hanggang ngayon yung Kristo natin, na parang akala natin makatatanggap lang tayo kapag nauna tayong gumawa. Ang akala natin sa spiritual life, na kapag ka nagbigay ka ng marami, may darating sa iyo mas maraming financial, material. No? Yan po ay mga na-distort na katuruan. Hindi Christ-centered, lalo na kapag material ng pinag-uusapan. Na madalas tayo siguro ganoon, no? Natawag nating seed, yung ating binibigay sa church. At nag-expect tayo ng return. Yan po ay na-twist, no? Hindi po yan patungkol. Pag sinabi pong seed, hindi po pinatutungkulan ng material. Dahil wala pong material, no, na pinagkaloob ang Panginoong Kristo, but the spiritual, all spiritual blessings. Ayan ang purpose po ng Panginoon. So yung mga material things, nag-gain po natin yan dito sa mundo pong ito. Kaya tayo, kung gusto natin magkaroon po ng maayos na finances, we need to work. Magtrabaho po tayo, binibigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon how to live ng right here on earth. Hindi naman pwedeng Christian ka na nag-expect ka ng financial, tapos hindi ka naman gumagawa ng about para kumita. So yung mga ganun po ay kakulangan sa kaalaman kay Kristo. Hindi siya Christ-centered. Kaya yung growing, no, yung growth po is tied doon sa knowing Christ more clearly. Hindi yung mga external practices po natin. Kaya lahat ng tunay pong paglago nanggagaling po sa kaalaman, revelation, kapahayagan kay Kristo. Kung may teaching pero hindi dinadala si Kristo, doon po nagkakaroon po ng kakulangan sa nourishment. Kung marami information pero walang clarity kay Kristo, walang tunay na paglago. Kaya in the New Covenant writings, Christ is consistently presented. The content of the gospel, the center of revelation, and the basis of spiritual maturity. Walang ibang pinatutungkulan po niyan. The spiritual growth, hindi siya product ng iba-ibang kaparaanan. Ito po ay resulta ng malalim na pagkaunawa kay Kristo. So we are not growing by adding more things. We are growing by seeing Christ more clearly.
Kaya kung ganito po ang foundation na si Kristo ang source ng nourishment, tayo po ay lumalago. And then the next question is, how does that growth actually happen? Paano ba nangyayari yung paglago? At dito po yung papasok, yung next natin pag-usapan. No? Spiritual growth comes through revelation, not performance. Sabi gano'n, you grow not by what you do, but by what you see in Christ. So Ephesians chapter 1 verse 8. Idinadalangin kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan. Verse 18. Upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag at ano ang yaman ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Napakaganda po niyan. No, the eyes of your understanding being enlightened, sabi po sa English, that ye may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Kita nyo, meron pong pamana, no? Hindi ho material, hindi ho patungkol sa material yung pamana sa mga saints, no? No, kaya tayo po ay kung ang tingin mo sa sarili mo ngayon, hindi ka saints, may problema ka sa understanding about your identity. Kapag hanggang ngayon ang tingin mo, Lord, kami po ay makasalanan. So, wag nating kumbinsihin si God na makasalanan tayo. Dahil bakit? Binigyan niya tayo ng new nature, hindi na ho tayo sinner. Hindi na ho sinner dapat ang tingin natin sa sarili that we are saints. Mga anak na ho tayo ng Diyos. Mga anak tayo ng Panginoon. Pero kung hanggang ngayon, tingin mo, gano'n yung sarili mo. Every time magkakamali ka, sinner ka. Every time magkakulang ka, failure ka. So you must understand your Christ clearly. Kailangan mo makilala si Kristo ng lubos. Kaya yung growth po, no? You grow not by what you do, but what you see in Christ. Kaya, ito po yung prayer ni Paul, no? Makita natin ang focus ng spiritual growth ay, yun nga, sa clarity ng understanding. No? Sabi, the eyes of your understanding, pinapakita ng praise na ito, na ang problema ay hindi yung kakulangan ng ginagawa po nila, kundi kakulangan ng understanding, yung spiritual perception, gaano ba kalinaw na nakikita natin ang Diyos at yung ginawa ng Diyos kay Kristo. So yun po yung ating pong kailangan maintindihan. And Paul, no, meron siyang ina-identifies the three specific realities. May tatlo po siyang ina-identifies. No? The first po is the hope of his calling. Ano po yung hope is, ano yung hope of his calling? The hope of his calling ay tumutukoy po, ito po ay patungkol po sa ating identity, na tiyak yung secured na identity mo kay Christ. So hindi ito future na hinihintay natin, but this is our reality na na-establish na sa atin dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya ang calling po dito ay hindi yung assignment o ministry role, kundi yung pagkatawag ng Diyos ay papasok doon sa union, and that is the calling, no? Ang calling po ng Diyos sa atin is to save. Nagkaroon tayo ng union, pagiging isa kay Kristo. The hope of his calling. Kaya kapag tayo po, pag sinabing about calling, no, walang ibang calling ang Diyos, is walang iba kundi patungkol po sa kaligtasan natin. Magkaroon tayo ng pagiging isa kay Kristo. So, yun yung calling ng lahat. Natawag tayo doon sa pagiging isa, pakikipag-isa. Kung saan ikaw ay doon tayo naging anak. Kaya sabi nga sa isang talata, no, sa 1 John, sabi nga, this is his commandment. Ano yung commandment na yon? Yung magkaroon tayo ng pananampalataya doon sa sinugo, walang iba kundi si Kristo. So that is the calling. Ang calling po natin is yung magkaroon tayo ng union. Hope of his calling, our identity.
Doon tayo naging ipinanganak, doon tayo yung tinawag na matuwid, we are accepted. Yung hope po, hindi ito yung wishful thinking. Kung hindi ito po yung confident expectation, ibig sabihin, siguradong sigurado ang kalagayan, ang estado ng isang mananampalataya. Kaya ang point ni Paul ay hindi mo kailangang mag-strive para maging anak, para maging matuwid, para maging accepted. Ang kailangan mo makita kung sino ka na, your identity in Christ. So that's our calling na po. What's next? No? Ang sabi po ay, yung second po dun is the riches of his inheritance in the saints. Kaya ang focus po dito ay hindi yung bagay na, ano ba yung bagay na pwede kong ibigay kay Kristo? No, hindi. Pinakikita po dito, huwag nating isipin yung kaya natin bagay na ibigay kay Kristo sa Diyos. Ang maintindihan natin, yung bagay na natanggap natin sa Diyos. Dahil yun yung foundation natin. Kaya ang riches of inheritance in the saints ay tumutukoy sa kayamanang mayroon ang mananampalataya in Christ. Hindi lamang tayo tinawag upang malaman kung sino tayo kay Kristo, kundi upang makilala rin natin kung ano na ang mayroon tayo kay Christ, our possession. Na some of believers ang lagi nakatingin sila kung ano ang kailangan nilang matanggap, samantalang marami na pong ipinagkalooban Diyos in Christ na nasa atin din po. Ang focus po natin, hindi yung kailangan natin matanggap, meron na po tayong natanggap. So doon po natin aralin, doon natin maunawaan, doon tayo magkaroon ng understanding and knowledge. Dahil yan po yung foundation po ng growth po natin. Sa kanya meron tayong redemption, yung sa Colossians 1:14. We have forgiveness, Ephesians 1:7. May righteousness po tayo. Yung righteousness nasa atin na, 2 Corinthians 5:17. We have the peace with God, Romans 5:1. We have the access to the Father, no? Ephesians 2:18. Kaya meron tayong inheritance, Ephesians 1:11, and every spiritual blessing, Ephesians 1:3, and every pertaining to life and godliness, 2 Peter 1:3. So lahat po ng yan, this is the inheritance in the saints na hindi natin, sometimes we are waiting something from God, na naghihintay tayo, Lord, ano yung bagay na pwede natin matanggap. Mga kapatid, meron nang tayo natanggap na mana. Meron tayong natanggap na mana sa Diyos kay Kristo. Dahil kung anong meron kay Kristo, ay nasa atin na po. So yun yung kailangan nating, doon tayo kailangan lumago. Dahil pag unawaan natin ang lubos, naintindihan mo yung redemption, yung forgiveness, yung righteousness, yung peace with God, no? Yung peace, hindi pa lang, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Mga kapatid, nasa atin ang kapayapaan. Kailangan mo lang maintindihan. Dahil kapag naintindihan mo yung automatic pong nabubuhay ka from peace, na doon mula, nabubuhay ka mula sa peace, hindi para magkaroon ng peace. And we have the access to the Father. Tayo po yung mga anak na, mga kapatid. Meron na tayong access sa ating Ama. At tinuring tayong anak. And every spiritual blessings nasa atin na para tayo po every pertaining to life and godliness, para mabuhay po tayo, no, patungkol sa buhay at kabanalan ay nasa atin na po. So kailangan nating maintindihan, that is the riches bago pa tayo tawaging anak, bago pa tayo tawagin maging bahagi ng pamilya ng Diyos, no, tinawag niya tayo, kasama na pong ibinigay yon para mabuhay po tayo. Hindi natin kailangan hanapin po yon, kailangan nating maintindihan. Kaya yung paglago po ng spiritual, kailangan maintindihan natin yung possession natin kay Kristo. Dahil yan po yung sandata natin kung paano tayo mabubuhay ng tama sa mundo pong ito towards God, sa kapwa natin, sa lahat ng sitwasyon po na meron po tayo. Kaya ang mahalagang tanong, ano bang meron tayo kay Kristo? Hindi yung ano ba yung kailangan kong matanggap kay Kristo. Kaya ang kaalaman po, ang knowledge tungkol sa ating pong possession in Christ ay mahalaga dahil hindi natin
may enjoy, ma-appreciate, malilive out, malalabas ng maayos ang isang bagay na hindi natin alam na mayroon na tayo. Yung mga spiritual gifts, no? Ayun, o yung fruit of the Holy Spirit. Hindi ho natin pinapanalangin na dumating po sa atin yung mga bagay po na yan. I-deposit na po sa atin yan. Kasi yung fruit of the Spirit, no? Walang pinatutungkulan po yun. Kung babasahin niyo po yun, it's all concerning and repairing of pointing to Christ. Si Kristo po yung tinutukoy po doon. At yung Kristo na yon, nakasama po natin. Na nangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. So hindi natin mailalabas yun, we cannot consciously walk, no, kung ano yung bagay na hindi mo alam yung possession mo. Hindi ka pwede maglabas ng joy kung hindi mo naintindihan yung joy na meron ka. Hindi ka pwede magiging mabuti kung hindi mo naintindihan yung pagiging mabuti na meron ka. No? Yung pagtitiis, hindi mo ma-enjoy yung pagtitiis kung hindi mo naintindihan na meron ka lang pagtitiis, na meron ka ng kapayapaan. Kaya ang panalangin ni Pablo, hindi lamang magkaroon ng mga mananampalataya ng higit pang bagay. Ang prayer niya ay magkaroon po ng kaliwanagan, kanilang understanding upang makilala nila ang kayamanang mayroon na sila in Christ. So hindi po masama yung mga material things. Pero yung mga material things ay hindi po bahagi na ibinigay ng Panginoon doon sa ating pong possession in Christ. O ito po ay nagigain natin outside. So, merong binigay sa atin na wisdom ang Lord, papaano mabuhay ng tama, papaano mabuhay ng hindi nanlalamang, papaano mabuhay para mabuhay ng maayos sa pamilya, sa finances. May wisdom na po ang binigay po sa atin. Kaya the riches are already in Christ. The knowledge reveals what you already possess. Kaya yung pananampalataya po ay nagre-response dun sa bagay na meron tayo kay Kristo. So pangatlo po yung exceeding greatness of His power toward us. Yung ability. Nauna yung hope of His calling, tinawag tayo sa isang pagiging isa, nakikipag-isa, union. Nung nagkaroon tayo ng pagiging isa, merong inheritance doon, may mana kagad tayo, that's our possession. At pangatlong bagay po is the exceeding greatness of His power towards us, yung ability po natin. So, ang exceeding greatness of His power towards us, who believe, ay tumutukoy sa kapangyarihang gumagawa na sa mananampalataya. Ito yung parehong power na gumawa kay Kristo nang siya ay buhayin mula sa mga patay. No? Sabi sa Ephesians 1:19 verse 20. And the same spirit na siyang bumuhay kay Christ ay nananahan sa atin, Romans 8:11. Sabi po ganoon. Kaya hindi po tayo naghihintay ng resurrection life. No? We are already resurrected in Christ. Ikaw at ako po ay muli nang nabuhay kasama ni Kristo. So, ibig sabihin, kaya nga nagkaroon tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Kaya yung spiritual death ay hindi na natin reality. Hindi na ho tayo mga patay. Our reality, we have a new life in Christ. At yung new life na yon ay yung life ni Christ na nasa atin. Dahil ang buhay na ito ay mula sa Kanya. Kaya dahil mula ito sa Kanya, hindi tayo powerless sa harap ng mga bagay na dumarating sa buhay po natin. Yes, may trials, pero may power tayo to overcome. May pressure, pero may buhay. May mga challenges, pero may ability po tayo upang malampasan lahat ng yan. May binigay sa atin ng Panginoon. Yung power po na ito, yung power na yun ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magtagumpay sa mga bagay. At the same time, yung power po na yun, na dala-dala po natin, sabi ganoon, ay siyang, yun din yung spirit na, same spirit that we have in Christ, na siyang bumuhay sa kamatayan. Yung kapangyarihan po na bit-bit po natin, and that is the gospel. Na kapag na-share mo yung gospel, the same spirit, the same power of the spirit na nagbumuhay sa kamatayan. Kaya po nagkakaroon po ng buhay ang mga nasishare po ng gospel.
because of that power na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kayang gawin ni Kristo sa buhay natin. Amen. So praise God. Philemon chapter 1 verse 6. I pray that your participation in the faith may become effective through knowing in every good thing that is in us for the glory of Christ. Paano nagiging effective ang pananampalataya? Hindi po sa pamamagitan ng mas maraming ginagawa, kundi sa pamamagitan through knowing, no, yung accurate understanding, yung knowledge through knowing every good thing. Ano yung every good thing? Ayun nga yung binigay na po sa atin. Yung ating identity, yung ating possession, yung ating pong ability. That's the every good thing that is in us for the glory of Christ. Kaya ang pananampalataya nagpa-function po kapag tayo nagiging clear ang pagkakilala natin sa Panginoon. So last point po natin, growth is frustrated when focus shift from Christ to self. So yun po yung nagiging problema ng maraming mananampalataya. Bakit gustong lumago pero pakiramdam nila hindi na lumalago? Kasi nasi-shift yung focus na instead kay Christ, nakafocus sa sarili. Yung kaya kong gawin sa ministry, kaya kong gawin kay Christ, kaya kong gawin. So hindi na si Christ. Dapat kung ano yung kayang gawin ni Christ sa atin. At yung mga bagay na ginagawa natin, ang foundation natin, it's all because of Christ na na-receive po natin. Kaya the moment your focus shifts from Christ to self, na-hindered ang paglago. Kaya dumarating po doon sa kalagayan na nanatili sa pagiging carnal man. Kaya para maintindihan natin dito ng tama, kailangan natin basahin po. No? Tingnan natin yung Galatians chapter 1. Ang problema ng Galatians, hindi po yung hindi about immorality, no? O hindi rin about sa kakulangan ng sincerity. Kundi yung kanila pong nag-shift yung kanila pong yung kanila pong theological shift, nagkaroon po sila. Tinanggap nila yung gospel, pero kalaunan tumanggap sila ng teachings na mixture. Galatians 3:1-3, mga hangal kayong mga taga-Galacia, no? Ganun po na in-address ni Paul. Sino ang nakagayuma sa inyo? Kaya yung mga wrong teachings po, ito po ay tinawag ni Paul na parang witchcraft, nakagayuma sa inyo, sa harap mismo ng inyong mga mata, ay ipinakita ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong narinig tungkol kay Kristo? Saan? Sa pamamagitan ba na o sa inyong pananalig, sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Ano yung tungkol kay Kristo? About gospel. Verse 3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyo magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Or, sa English po sabi nga, are you foolish? After beginning with the Spirit, are you now going to be made complete by the flesh? Carnal man. Ito po yung hati. No? Nag-start sila in spirit, mga saved sila, pero kino-complete nila by flesh. Hindi ito yung mga makalaman na sinasabi po. Yung mga makalaman ay resulta na lang yon dahil mali yung understanding nila. Yung flesh is about more. No? Kasi nga po sila, ang pinanggalingan nila is based doon sa law, yung doing more, doing this, mga rules. Kaya bumabalik po sila. And same thing sa ating mga mananampalataya ngayon, kinikip nila yung mga rules na akala nila yun yung magpapalapit sa kanila sa Panginoon. But they did not know, no? They are already close, no? Meron ng intimacy tayo kay Christ. Wala tayong kayang gawin pa magpapalapit pa, siya na yung gumawa dahil tayo kaya malapit na tayo sa Panginoon. Yun ang katotohanan, kaya mamuhay tayo dun sa position po na yun. In Galatians chapter 5 verse 4, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Ibig sabihin po nito, hindi sila nawawala kay Christ. Ibig sabihin po no, na yung kanila pong
bagay na na-receive kay Christ ay parang hindi nila sinasapamuhay at napapalayo kayo sa kagandahan loob ng Diyos. Ibig sabihin, napapalayo, ibig sabihin, hindi nawawala po yung grace ng Lord sa kanila, but nabubuhay po sila na outside, doon, baliktad. Doon saan? Doon sa biyaya ng Panginoon. O sabing ganon, no? You who are trying to be justified by the law are alienated from Christ. You have fallen from grace. No? Ipinapakita rito na pwedeng ang tao magsimula kay Kristo pero unti-unting nawawala, napupunta sa self-effort. Kasi bakit? Yun yung nare-receive na message. Yun yung nare-receive na teaching. Kaya ang sabi ni Paul, sino yung nakagayuma sa inyo? Bakit tumatanggap kayo ngayon ng mga katuruan na magbabalik sa inyo doon sa self-effort? At yun po yung naghihinder po ng growth. Kapag ang mindset o teaching ay naglalagay sa tiwala doon sa sarili bilang isang source ng growth, doon po nawawala yung paglago. Kaya kailangan po tayo lumago kay Kristo lamang. Ang conclusion natin, growth is not achieved, it is produced. Growth is not self-effort, it is Christ revealed. And growth happens when Christ becomes your only focus. And our declaration, no, I feed on Christ, not performance. I feed on grace, not pressure. In Him, I am complete. I do not strive to become. I grow because I belong. Ako ay kumakain kay Kristo, hindi sa gawa. Ako ay kumakain ng biyaya, hindi ng pressure sa Kanya. Ako ay buo, hindi ako nagsusumikap para maging buo. Lumalago ako dahil ako ay kabilang na sa Kanya. So yan po ang ating pong topic for this night, na feeding on Christ alone. Outside Christ, walang paglago. Nalangin po tayo. Salamat, Panginoong Kristo. Nawa, gaya ni Pablo, Panginoon, na kanya pong panalangin sa kanya pong kasamang mga mananampalataya, na mabuksan ang mga kaisipan, ang mga eyes of understanding para makilala ka, Lord God, ng lubos, not based on our effort, but doon sa finished work ni Christ. Gayun din kaming lahat, Panginoon. Matuto kaming mag-unlearn. Kung may mga dala kami, Panginoon, tanggalin namin, na hindi magiging dahilan, hindi makakatulong sa paglago namin. Kung hindi si Kristo yung pilit namin isinasaksak sa amin, tulungan niyo kaming tanggalin ito, Panginoon. At yakapin namin anumang bagay patungkol kay Kristo lamang. Kaya salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So praise God po, pinagpalang gabi sa ating pong lahat. Amen. Ayan. Feeding on Christ alone. Ang dami nating natutunan. Ano po, at lahat po tayo ay dumaan. Ano po, dun sa masyado tayong nag-strive. At baka po, until now, ay naandun pa rin po tayo sa ganoong sitwasyon. Pero salamat sa salita ng Diyos na talagang pag tayo naman talaga